Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Kampo ni VP Duterte, tiniyak na may paliwanag sa isyong kinahaharap, detalye hindi pa ilalabas. Tumanggi si Attorney Michael Poa na magbigay ng detalye hinggil sa kanilang mga hakbang kaugnay ng kontrobersya na kinahaharap ni Vice President Sara Duterte, ngunit tiniyak niyang maglalabas sila ng paliwanag upang malinawan ang mga alegasyon laban dito. Well, Ma'am Karen, again, I don't want to be misconstrued kasi the way the question is asked kasi madali tayong hindi maintindihan dyan. As far as the defense strategy is concerned, I'm not at liberty to discuss that because syempre ayaw po natin tinetelegraph yung gagawin natin, kung sakali mang dumating sa paglilitis. But definitely, there will be explanations given, obviously, to clarify certain matters para mapakita natin na mukhang mali yung mga paratang nilalaban sa ating ikalawang Pangulo. Samantala, ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap, nagbitiw na. Nagbitiw sa kanyang pwesto si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Sa ginawang session sa House of Representatives nitong Miyerkules, ay inanunsyo ni Deputy Majority Leader and Leyte Representative Ana Victoria Veloso Tuazo na nakatanggap ito ng sulat mula kay Yap ukol sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Dahil dito, ay hiniling nito sa Secretary General na tanggalin na si Representative Yap mula sa role of members ng House of Representatives. Si Yap na kapatid ni Benguet Representative Eric Yap, ay isa sa mga mambabatas ng binanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umano'y nakatanggap ng pera mula sa mag-asawang contractor na sina Pacifico Curly at Cesare Sara Discayo. Hiniling pa umano ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ilabas ang umano'y ugnayan kina Yap at mga Discayo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.